Just 4 days ago, it was reported that a 22-year-old in Benguet committed suicide over online gambling debts. This is not an isolated case. There are also reports that online gambling is linked to money laundering, cybercrimes, and other illicit activities. In 2023, 66%. Magandang gabi mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Diretso na tayo. My name is My Family Lifestyle. Itong pag-uusapan natin patungkol ito sa online gambling na to. Grabe, alam naman natin ay talagang maraming nalulung dyan sa sugal na yan. Sino ba talaga dapat ang mananagot? Kagaya ngayon sa balita na yan. Hindi lang addict na sa sugal, pati sariling buhay mo. Talagang pag ikaw ay nalulung na dyan, yan, kagaya nag-suicide siya. Hindi na makaya kung ano ng katawan niya, pati pag-iisip niya. Siguro ay talagang lulong na, wala na siyang makuhanan na parang na sa sarili niya, parang napawari lahat na, pati buhay na, nawala na siya ng gana, nasira na pati kinabukasan niya. Iniisip na siguro ng bata na yun na mag-suicide. Ganun ang nangyayari. Ang tanong kasi dito sa mga antong online gambling na ito mga idol, sino ba talaga dapat mananagot? Ngayon, panoorin natin itong balita ng, I think, News 5 yata to. Tara, patungkol sa balita na to. Pinatatanggal na ang mga link ng online sugal sa mga e-wallet. Kasabay yan ng pagdinig ng Senado tungkol sa online gambling na dapat raw tuluyang iban. Link. Nasa frontline ng balitang yan, si dapat tuluyan talaga iban yan. Dapat talaga tuluyang iban yan. Hindi pwedeng pansamantala. Total ban dapat hindi lang yung mga e-wallet na yan na sinasabi nilang tanggalin yung link. Hindi pwede. Mismo yung operator tanggalin ng online, mismo tanggalin na yan. Kung ano na yung dati na legal na sugalan dyan sa loob ng PAGCOR, yun lang dapat. Wala nang iba. Itong online talagang total ban dapat. Wala nang iba talaga. Kita nyo naman nangyayari, pati mga kongresista. Napanood naman natin yun, di ba? Sa loob ng, nagkaroon sila ng botohan, tapos yung dalawa, naglalaro. Di ba? Yung isa naglaro ng bilyar, yung isa nagsasabong. Pag itong online gambling na yan, ikukonek pa rin nila sa Duterte. Grabe na kayo. Lahat ng problema ng admin ito, ikukunik nila sa Duterte. 100%. Tandaan nyo yan. Ay. Di ba? Alam natin yan. Pati itong flood control. Matik yan. Grabe naman na to. Kaya abangan natin kaya si Inday yun sa likod ko. Kaya mag-ingat to si Inday. Malapit ng 2028. Kaya hindi yan sila aligaga sila ngayon. Kaya unahin talaga to kasi maraming nalulong dyan. Sa sugal na itong online. Maraming mga matataas na dyan, opisyal. Di ba? Alam natin, agency ng gobyerno natin itong PAGCOR eh. Kaya, mahirap tibagin yan. Pero, kasi marami na masakit na sa ulo eh. Kumbaga, addict ba? Na-addict sa sugal. Matindi pa to. Kasi talagang rin to, mas sakit ng katawan, sakit ng isip. Kita nyo naman sa umpisa, sa introduction, di ba? Bata, nag-suicide dahil sa online gambling. Oh. Tuloy natin, dapat yan total ban. Hindi pwedeng ano yun, pansamantala. Ito lang muna, kumbaga hindi pwedeng ganun total ban. Paano mo masusugpo pag walang di ba? Kaya yan ang kulang sa atin, walang kamay na bakal. Kailangan natin ng Duterte. Di ba? Tara, tuloy natin to. Simula sa darating na linggo, wala na dapat makikitang links at icons sa mga e-wallet kung saan pwede ma-access ang mamaya sa mga online sugal. Kasunod yan ang utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Maya na susunod sila sa direktiba ng BSP. Pati ang GCash, tatalima rin daw. Mayroon silang 48 oras para ipatupad ang utos. Kanina sa pagdinig ng komite ng Senado, nagbabala si Senator Erwin Tulfo sa isang opisyal ng BSP na ipapakontempt ito kung hindi masusunod ang deadline sa mga e-wallet. Within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts,
they may do so. Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Opo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Huwag nyo ninyo biro-biroin ang komite na ito. We have a problem. Wait lang. Iko-contempt siya ni Erwin Tulfo. Yung taga-ano na yun. Yung taga-e-wallet ba yun na? Pero alam nyo mga idol, ang e-wallet kasi access lang yan ng daanan ng pera. Hindi talaga mismo sila ang may problema. Ang may problema mismong nagpasimuno ng online. Yan ang e-wallet, daanan lang yan eh. Ibig sabihin, kahit tanggalin mo yan sila, isipin mong mabuti ha, tulay yan sila eh. Oh, pag pinutol mo tulay, nasaan yung puno? Di ba? Sa puno ka magsisimula. Yung tulay, wala problema yan kasi madali lang yan. Pag natanggal mo na yung puno, wala na silang kahit may tulay pa, kahit may madaanan pa sila. Pag wala na talaga yung pinaka-main, itong PAGCOR kasi ang operator, sila talaga dyan mananagot. 100% sila talaga. Hindi pwedeng, yung e-wallet lang, di ba? Ano yun? Parang walang nangyari. Tinanggal mo lang yung tulay. Eh, paano pag makalusot? O, di ba? Pag pinotol mo yung tulay, maraming paraan. Yun na, ang Pilipino pa, 100% matalino. Di ba? Eh, tuloy natin, dapat to si Erwin. Magaling lang kayo dyan ngayon eh. Daming problema na, alam na natin yan. Itong Tulfo Brothers, kung kailan nagkaproon ng sumikat lang kayo dun sa, dahil dun sa YouTube channel nyo, kaya nakaupo na kayong senador dyan. Pero daming corruption nangyari, wala na making action. Yan ang problema natin. Di ba? Sana lang, wag yung e-wallet, pati yung mismong puno, Mr. Tulfo. Alam nyo yan, kasi grabe nga kayo magbatiko sa mga YouTube nyo na official, di ba? Nakakabilib. Talagang mabibilib ka, pero ngayon, tingnan natin yung mga nangyaring corruption dyan sa kongreso. Wala naman kayong action dyan. Di ba? Yan talaga, billion, trillion ang pinag-uusapan, pero nasaan na yung hustisya? Alam naman natin yan, pag YouTube, content lang talaga. Di ba? Okay lang yun. Kaya mag-react lang tayo dito. Ganun lang yun, react lang tayo dito. Tingnan natin ngayon kung anong mas magandang idea. Kasi para sa akin, kung sino yung operator, yung pamuno, yung puno talaga ang i-total ban. Hindi yung e-wallet lang kasi sa naririnig natin, yan lang i-contempt niya. O, tingnan natin itong sa susunod na balita. Tuloy natin mga idol. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We're facing crisis. Pero sa gitna ng pagdinig, umalma si Senator Rodante Marcoleta. Bakit daw ang mga e-wallet at BSP ang sinisisi? Dapat daw, PAGCOR ang sitahin. Diba? Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito. We're all parking on the wrong tree. Hindi po sila yung operator eh. But they are the... Tama! Napakatama yung sinabi ni Marcoleta mga idol. Sila kasi ang PAGCOR ang agency ng gobyerno. Ito, kabilang din yung online gambling. Sila talaga ang puno dyan. Ang e-wallet, itong GCash ay tulay. Daanan lang yan. Yun ang, alam na, kaya nga sinabing GCash isesend mo lang yung pera dyan, yung pati link eh. Pero yung namumuno dyan, kung sino talagang operator na tinatawag, ang PAGCOR. Kaya nga lang, siyempre magkakaiba sila ng idea dyan sa loob itong mga senador, Tulfo Brothers, magkaiba yan. Siyempre, alam natin yan, ito si Marcoleta, mahasang Pilipino kasi ito, alam niya kung sino talaga ang may mali. Siyempre, poprotektahan din nila. Ay, alam naman natin yung mga malalaking kumpanya din dyan. Meron dyan mga malalaking kumpanya, may hawak nila. Di ba? Kaya tuloy natin, tama yung sinabi ni Marcoleta, na bakit yung e-wallet lang? Ay, tuloy natin to. Di ba? Sabi ko sa inyo tama talaga na nandyan si Marcoleta sa Senado. Talagang mahalongkat kung sino talagang may dapat managot. Yun ang totoo. But for the record, Yeah. I was the one who suggested. Hindi po pwede magtaya yung mga bata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila.
tapos na yun. Let us not naman frighten Correct. people. Sinubukang kumbinsihin ng PAGCOR ang mga senador na imbis na total ban, baka pwede raw magpatupad na lang ng mas mahigpit na regulasyon para sa Sabi ko mga na online nga. gambling sites. Malaki raw Sabi ko na nga, ako dyan, paano nyo masosolusyonan yung pagiging addiction ng tao kung hindi nyo ito total ban yan? Kung ang PAGCOR humihingi na pabor na aksyonan lang ng higpitan lang, ang mga Pinoy napakatalino. Alam natin lang, kahit tanggalin yung link na yan, talagang makakalusot. Pag merong sugal, talagang yan. Kaya nga addict na ang tawag eh. Yung katawan na at isip na hinahanap, katulad ng balita ng introduction natin na bata, na. Kasi alam niya mismo din na niya makaya yung isip niya, pati katawan niya, hinahanap niya. Siguro yung bata na yun, naisip niya pati yung kabuhayan ng magulang na may posibleng ganun eh. Darating sa panahon na pag sobrang ka na, nalulung ka na sa bisyo na yan, talagang pati itong mga ari-arian mo siguro. Kasi addict ka na eh. Pati isip mo, wala na. Yung kinabukasan, wala ka na, ka na dyan. Na yung kaluluwa mo. Ito yung sinasabi ni Marcoleta, talagang tama yun. Pati yung puno itong operator. Bakit e-wallet lang? Kasi matalino ang Pilipino. Pag yan ay yan lang ang ginawa ng action, itong e-wallet lang at saka GCash. Daanan ng pera lang yan, mga idol. Nasaan ang doon? Ang pinakapuno, pag hindi mo yan binigyan ng ultimatum, walang mangyayari. Kawawa pa rin tayo. 100%. Di ba? Kawawa, maraming. Alam naman natin yan na tumataas at tumataas ang bilang ng naging nalulung sa bisyo ng online. Ang dami. Sila parang kasi hawak ng gobyerno eh. Yung agency ng PAGCOR. Alam natin yan na meron din mga matataas dyan opisyal. Sila rin may hawak. Kaya, ewan ko, itong Tulfo Brothers, bakit ganun ang isip? Dati, alam naman natin yan sa YouTube nila, talagang kung ang talagang suportado tayo sa kanila kasi grabe, di ba? Ngayon, ba't parang baliktad? Di ba? Dito tayo sa totoo. Kaya sabi ko sa inyo, Duterte tayo kasi totoong may malasakit sa bayan. Totoong may pagmamahal. Yan ay aksyonan. Malala rin yung sakit na yan. Alam natin yan. Sugal ng mga dyan sa mga sabong ng kahit ng manok nga eh. Di ba? Alam natin yan. Duterte para i-connect nila yan sa lahat. Kaya ingat si Inday Sara kasi hindi matatapos yung labanan yun sa 2028. Hanggat dito matapos itong pagkaano niya. Ituloy natin to. kasi ang naitutulong ng buwis mula dito para pondohan ang ilang programa ng gobyerno. Pero pinalagan yan ni Senator Tulfo. Wala akong pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Maglatag kayo ng konkretong solusyon. Sa mga susunod na pagdinig, ipatatawag naman ang pamunuan ng mga e-wallet para magpaliwanag kaugnay sa issue ng online sugal. Nagbabalita mula sa Frontline, Hindi May nga Andros Baños, batos yan. News 5. Bakit kasi e-wallet yung... Ako? Ipatawag nila? Yung mismong operator. Yun ang ipatawag nila. Isa na nga nang sabi, di ba? Illness eh. Sakit na. Oh. Pag ganyan, tuloy-tuloy na yan, wala na yan. Mahirap pigil. Total ban. Total ban. Tapos higpitan nila yung legal. Na dapat ito lang ay para sa mga may edad. Tamang ganito lang. Katulad nun. Alam naman natin yan. Noon pa yan mga dyan, mga legal na sa loob ng Kaya mahirap yung... Kasi may mga malalaking tao pa rin dyan may hawak. Meron yan. 100% pagdating sa pera. Alam natin yan. Ay, nako po. Kita yun naman sa loob ng kongreso itong mga nanonood.
Ang nangyari pa, ito pang kumuha ng video, may kasalanan. Di ba? Ay, hindi ka kita mo naman nangyayari yun, no? No. Ganun yan. Ordinaryong tao pa kaya. Kaya papiso-piso lang. Ay, naku po. Kaya sana nabigyan ito agad ng aksyon, hindi ang e-wallet para sa akin. Operator. 100% operator. Pag yan ang e-wallet lang ang binigyan nila ng aksyon, ang Pilipino napakatalino. Kahit saang sulok, basta't pagdating sa sugal. Pag nagkaroon ka na ng habitat ng katawan mo, hinahanap-hanap mo na. Diba? Alam niyo, kahit yung, lalo na yung pulburon. O, yan nga, online lang yan, ha. Madali lang sa cellphone. Lahat nandun na. O, kaya sana, itong issue ng online gambling na yan, nabigyan agad ng action. Hindi dapat yung e-wallet. Operator 100%. Itong mga namumuno dyan ng mga tagapag-core. Sila may hawak ng dyan eh. Sila operator eh. Pangunahin. Sila yung pangunahin pala. Tawag yan. O, di ba? Kaya, thank you sa mga tagapanood, tagapagsubaybay, mag-like at mag-comment, mag-share. Thank you sa lahat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, sa mga nag-click ng button. Thank you sa lahat. At sana matapos na tong issue na to. Inday Sara, laban lang. Mag-ingat ang mga Duterte kasi hindi pa tapos ang laban hanggang 2028. Eh talaga namang alam natin lahat yan. Duterte lang ang may malasakit sa bayan. Pag nandyan, kung nandyan lang si Tatay Digong, wala yan. Kaya umanda sila. Mas malala pag dumating si Inday. Talagang karipas kayo. Nakita nyo naman kung anong ginawa ni Inday sa loob ng Kongreso. Di ba? Oh, yung pinatawag niyo siya, di ba? Binigyan kayo pang tinuruan ni Inday. Kaya, I hope na maging maayos din para sa lahat. Kasi bansang Pilipinas naman ang pinag-uusapan dito. Tayo ay isa lang. Tayo ay Pilipino. I hope sa lahat ng mga, lalo na ganitong issue, ay mga sugal, hindi talaga to maganda para sa lahat. Lahat yan, kung ako ang masusunod, total ban, 100%. Bakit hindi ito total ban? Diba? Gawin lang ito. Para wala nang tapos na lahat ng usapan. Tapos na lahat ng issue. Wala nang mga addiction dyan. Total ban, wala na. Tapos, yan lang. Pasensya na lang sa mga talagang ganun, malala na eh. Hindi pwede. Mahirap na. Kaya kailangan tapusin na talaga. Kasi marami ng pataas ang numero na nagsusugal. Kaya thank you. Dito lang tayo. I hope na itong sa susunod na balita pagtungkol dyan, mapanood natin. I hope na yung mga magandang mabigyan ng aksyon. Lalong-lalo na patungkol dyan sa mga nangyayari ngayon. Kasi kagaya sa umpisa, may mga buhay na nawala. Kaya mag-ingat tayong lahat. Kaya thank you. Maraming salamat. And see you. Goodbye.